Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Well, eto na ang pinakahihintay natin. Maglabas na ng sampwena ang Department of Justice dahil dito kay Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Ito'y uh, in connection with flood control scam or flood control projects na nadawit ang mga pangalan ni Ramon Bong Revilla, parehong mga ex-convicto at Jinggoy Estrada, at ngayon ay mukhang babalik na muli sa rihas. Ay naku, anong klaseng mga tao ito? Nakulong na nga noon pareho pa rin na kaso. Ang pagkakaiba ay flood control project ngayon. Okay, so ito ang balita courtesy sa atin ng Net25, atin na panoorin. Samantala, maglalabas na ng sabina ang Department of Justice sa DOJ laban kina Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla sa hinaharap nilang plunder case kaugnay ng flood control anomaly. Sinabi ni DOJ Prosecutor General Richard Fadulion na nagsisimula na ang preliminary investigation kapag nailabas ang sabina. Okay, so kung maalala natin noon sa Blue Ribbon Committee, di ba? Astig na astig talaga si Jinggoy, no? Akala mo walang kasalanan. Si Bong Revilla naman ay medyo tahimik lang. Pero si Jinggoy talaga ay astig na astig Akala mo walang ginagawang mali O kaya ito, lumabas na ang katotohanan. Pero ano pa rin to meron pa namang gawing hearing. Hindi naman kagad dyan kulong. Pero sigurado ko kulong ito. Dahil meron na nga silang history ng pagkakulong itong dalawa. At ngayon hindi talaga nadala. Hindi nadala kapag di ba? Yung mga crypto, di ba? Yung mga cryptomaniac. Yung kahit hindi kailangan kinukuha. Ay parang ganun Kapag nagiging cryptomaniac ka na, crypto, ay kahit hindi mo kailangan yung bagay ay ninanakaw mo yan. Kasi ano na yan sa'yo, parang inborn, parang wired na sa nasa dugot laman mo na yan. Kaya ito yata yung nangyayari kina Jinggoy at Bong Revilla mayayaman naman sana, di ba? Mayayaman na yan Milyonaryo na ang mga yan. Tapos magnanakaw pa, grabe. Hindi na kontento sa 300,000 na sweldo 300,000 pesos ang sweldo ng mga senador. At pera natin yan, pera ng mga mayan galing sa taxes. Yun ang kanilang sweldo, tayo, di ba? Ako ang sweldo ko, 20,000 mahigit 20,000 pesos a month. Tapos sila, 300,000, ang layo-layo, no? Pera naman natin yung sinisweldo sa kanila. Kaya nga makipagpatayan kapag eleksyon Dahil malaki pa ang sweldo, pero mas malaki ang manakaw mo sa gobyerno kapag nakaupo kang senador at kongreso o congressman, mga kababayan. Kaya kawawang Pilipinas, no? Hindi lang Pilipinas, tayo kawawa niyan, mamamayan. Okay, balik tayo sa balita kurtesi ng mata ng agila. Dagdag pa ni Fadulion na ibalik na sa DOJ ang mga ebidensya na may kinalaman sa kaso matapos itong suriin ng Office of the Ombudsman. Sinabi naman ni DOJ spokesperson Paulo Martinez na sangkot sina Estrada at Revilla sa iba pang flood control anomaly sa labas ng Bulacan. Sa labas ng Bulacan Hindi lang pala sa kanilang baluarte. Naku, alias Pugi, kulong ka na naman ngayon. At paglabas mo, puputi ka na dahil hindi ka masikatan ng araw. Lalo kang pupugi. Yung isa naman, ewan ko lang. Jinggoy Estrada, ay naku, hindi nadala. Ginawa na naman uli. Okay, tapusin natin ang ulat na to ng mata ng Agila Net25. Yung sa plunder case po, necessarily, dahil may amount involved dyan that encompasses not just province ng Bulacan, but nationwide. Hindi yan localized sa Bulacan. Okay, so dapat lang na marami ang makulong ukol diyan sa the flood control projects ng DPWH. Sabi nga ni Vince Dizon, baka lahat ay makulong Baka siya na lang ang
ang maiwan diyan, pati security guard eh. Grabe naman yung DPWH. Pagkatapos yung mga proponent, yun na yung mga senador at congressman. Yun na yung binibigyan ng mga komisyon. Grabe naman ha. Ginawa kasing gatasan ang gobyerno eh. Mantakin nyo, from barangay captain eh. From itong mga sanggunian, barangay captain to mayor, governor. Lahat, halos lahat ng mga, ewan ko lang kung merong isang hindi nagnakaw kahit piso eh. Yung iba nagnakaw, maliit lang, nahalaga, pero kahit maliit, ninakaw pa rin yun. Sa mata ng Diyos, pareho lang yun. Nagnakaw ka man ng maliit o malaki sa mata ng Diyos, ay pareho lang yun. Kaya, ano na lang kaya ang gawin natin mabago ang political system sa bansa, no? Sa bansa natin? Ang solusyon talaga niyan, bakit walang nagsulong? Ay magpasakop tayo sa Amerika, magiging 51st state ng Amerika ang Pilipinas, at diyan mabawasan na ang magnanakaw dahil mayroong death sentence sa Amerika eh, kapag plunder. Kaya yun na lang ang tanging paraan. Aanhin mo kung independent country ang Philippines, aanhin mo yan kung pinagnanakaw lang ang pera ng tao, ng mamamayan. Diba? Mas mabuti na yung Amerika. Kasi ang Amerika ay the greatest country of on earth. Diba? Pinaka-powerful. Kaya kung nasakop tayo ng Amerika, ay pati mga bilihin natin ay standard talaga. Diba? Tsaka sweldo natin, dolyar na. Hindi na tayo mag-abroad. O bakit walang gustong masakop tayo ng Amerika? Kaya ang Amerika gusto tayong gawing 51st state eh. Tayo ang ayaw. Yun pala, ayaw ng mga congressman, ng mga gumagawa ng batas, ayaw ng mga senador na nagplansa ng batas, dahil wala na silang manakaw kung tayo estado na ng Amerika. Tama kaya ako mga kaibigan, mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Paki-comment sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking mga followers. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat. Love and peace.